Mga bossing, eto pa, si Senadora, si Congresswoman De Lima naman daw po, nakatanggap ng sulat pa, liham o tawag. Number 17 ng sulat galing naka-receive ng sulat galing kay Madriaga, ito po, si dating Senadora na ngayon po ay Congresswoman De Lima. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, yung sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Sila pala may style ng mga ganun, ano? Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing. Yan, si Roque, yan. Ang daming hindi maipaliwanag ni Roque. Pati yung pagkabakla, hindi hindi maipaliwanag. Pero, hindi, wag kayong ganyan kay Roque, no? Mukha lang po sumususo yun, pero hindi po sumususo. Hindi, gabi na naman. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Alas 11:38 na naman. Tulog na yung mga bata. Mukha lang yung sumususo si Roque, pero hindi naman yata. Where in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know what are tungkol dyan sa kaso na yan. But Land grabbing pa, ano? Baka, eto kumbaga, mapaglaro ang isipan natin baka may borat grabbing pa. tulog na yung mga bata o yung mga magre-replay ng alas 6 ng umaga, maghahatid ng bata sa at tabayanan nyo ganunin nyo agad kapag narinig nyo yung mga sinasabi natin dito. that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery. Kung i-versus mo po ito, pagtatapatin mo yung idol ng mga DDS na ano pangalan ng idol ng mga DDS? Si Gutesa, na hanggang ngayon hindi makita, hindi magilap, hindi malaman kung nasaan. Parang si Bato de la Rosa. Palabasin nyo na si Gutesa, mga DDS. Alam nyo kung bakit? Kasi diyan ibabase yung pagpapakulong kay Martin Romualdez. No? Siya lang naman, yan lang naman ang pinagbabasihan nung kay Martin Romualdez kasi nabanggit yung pangalan. Ngayon, kaya sabi? Sige, kapipilit na mga DDS. Ganito na lang, kasuhan namin si Martin Romualdez. Kaya lang, hindi pa ngayon. Tatagal pa daw, mga 3 to 6 months kung sakali. Bakit? Nagtatago, nagtatago pa yung source nila Si Gutesa hindi pa nagpapakita, mga kababayan. Kaya gano'n, di ba? Of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tira-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock. Binisita din. Parang may naririnig ako, yung Vice Presidente daw bumibisita doon kay Madriaga. In the morning, there at the DJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him. I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating I-cross-examine mo kung talagang totoo ba yung mga pinagsasabi at kung totoo ba yung mga nakasulat doon. Di ba? Yung kay Gutesa, ayaw nga.
Gagalit si Marcoleta, bakit daw nagulat siya? Pagdating daw doon sa Senado, pinagtatanong ng pinagtatanong si Gutesa. Mukhang bawal ma-cross-examine si Gutesa. Kasi pautal-utal yung mga pinagsasabi ni Gutesa doon eh. Kung ano po yung itsura, physical ni Gutesa, doon sa binabasa niya, hindi tugmaho, mga kababayan. Kailangan pang turuan ni Marcoleta. O yung paragraph 20, daan-daan ka lang. Nagmamadali ka eh. Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then Diyan mahilig yung mga DDS. Laway-laway lang po. Pag matasikan ka naman ng laway la, ang babaho naman mga kababayan. before I asked him, meron ka ba mga katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo, na instruction ito, i-deliver mo ito. Sila Chika, tumatawag sa iyo. Yan po yung mga hearing po doon sa Congress, mga kababayan, na halos tugma po doon sa sinasabi nitong si Madriaga. Etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. At sigurado, hindi yung basta-basta, pre, halika, ano ginagawa mo dyan? Wala pre, wala kang ginagawa. Busy, ano lang ako. Okay. Gusto mo bang pumunta doon sa Senado? Ang gagawin doon? Testigo ka lang, no? Wala akong, meron kang babasahin na affidavit. No, babasa ka lang. O yun. Hindi siguro na hindi na i-rehearse ko ng maayos. Kaya mukhang uugag-ugag si Gutesa doon sa loob ng Senado. Eto, cross-examine talaga. Sisiguraduhin. Alam kung totoo yung mga sinasabi. Hindi basta puro bintang lang. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours. 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. Talagang ginipit ng mga Duterte, no? Sabi ni John Capacete, sana matapos na ang live ni Mark Ramos, napakahaba. Ay, hindi. Sana matapos na kasamaan ng Duterte sa Pilipinas. Feeling nila sila nagmamay-ari sa ating mga Pilipino. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media. Saka nakita nyo yung ikinaso sa Vice-Presidente. Daming mga ebidensya, Sabi ng mga DDS, naku, pinag-iimbento mo lang yung mga yan. sa dami ng mga papel na yon. Ang tataas mga kababayan, pinag-iimbento. Ginaya nyo naman, sa style ninyo na mga puro imbento, yung mga pideya-pideyalik ninyo, mga kupal kayo.